Pero, Chris, meron talaga kayong business background? Like, sa family mo ba? Wala. Ang magulang ko, parehong professor. Nung lumalaki kami, walang may negosyo. Pero nung college pa lang ako, gusto ko talaga yan. Ngayon ko na gusto ko mag-business. Amen. Ano yung kakanin? Napakanin ako. Nag-ano na ako eh. Napakanin ako. Nakakota na ako sa kanin. Nakakota na. Okay. Yun. Nandito tayo ngayon sa Don Lechon, mga ka-OFE. Ayan. Maraming salamat sa pagpunta ha. Oo, medyo maulan ng panahon. Buti na. Salamat sa ano. Pero maraming pagbisita. salamat. At least nakapunta tayo dito kasi ito yung isa sa mga talagang pinupuntahan. Pag nami-miss na namin yung lechon dito sa Salamat. And syempre pag may special occasions, 'di ba? Napag-usapan natin earlier, 'di ba? Every time na may special occasion, lechon yung parang significant ng special celebration pag meron kang lechon. Totoo. So parang for sure pag may lechon, malaking celebration siya. Yun ang indicator. Oo, 'di ba? And blessed tayo na meron ng ganoon sa Singapore kasi syempre dito tayo mga OFW gusto natin mag-celebrate like Christmas, New Year, 'di ba? Meron tayong ma-orderan na lechon, 'di ba? Totoo yan. Pero Chris, bakit lechon yung napili mo talaga? Alam mo, magandang tanong yan. Yung lechon, nung bata ako, hindi ko nabibili yan. Hindi namin ma-afford. Ngayon, nakakatikim ako ng lechon pag umattend ako ng mga activities sa fraternity namin o sa relatives namin. Pero on our own, sa household, hindi. So, nung panahon na gusto namin magtayo ng business, bakit hindi tayo magtayo ng lechon na restaurant? Saka, bukod doon, yun nga, sinabi mo diba, yun ang special, arguably, pinaka-special na pagkain Pilipino. Na-acknowledge ng mga foreigners din sa global community. So, gusto natin i-share experience na yun, na, diba, madali lang ma-access ang lechon dito sa Singapore. Hindi mo na kailangan maghintay umuwi ulit. Oo, yun yung Actually, ano totoo yun. 'Di ba? Uuwi ka pa para ma-experience, 'di ba? Tapos yung mga Singaporean, mga foreigners, gustong-gusto din. Kaya very grateful kami sa kanilang response, support. Pero Chris, talagang meron kang background sa cooking. Nagluluto ako, pero nung bata pa ako, yun ang trabaho ko sa bahay. Kasi kami, malaking pamilya kami. So may mga toka kami, mga ginagampanan sa bahay, household chores. Yung pagluluto, yan ang nakahiligan kong gawin sa pamilya namin. Oo, talagang kumbaga, sabi nga nila, pagka daw nagbi-business ka, usually yung personal challenge mo Like for example, yun nga, nung bata ka, hindi ka nakakapag-lechon. Sabi ko, okay, pag nung... Ayaw ko lang pagkalat kasi parang... yun talaga yung totoo. Kasi, totoo di ba? Ganun talaga di ba? Kasi for example, ako dati, nag-collect akong toys. Ay, shoes pala. Kasi siya toys Ako toys. So, dahil nung bata ako, hindi ako masyadong makabili ng mga shoes. Kasi mali. Sasabihin sa akin ng magulang ko, kailangan isa lang per year or... Ganun ako. Diba? Ganun ako. Sa per year. Pang-PE mo yan, ganyan. Or bago magpasko. Bago magpasko. Pero hindi ka talaga pwede yung mamimili ka ng iba't iba. Hindi. So, nung tumanda ako, nagkaroon ako ng budget na. Ng means. Ng means na. So, yun yung una kong parang ginawa na nangolekta ako ng shoes ko. When eventually, naka-move on din ako after that. Yeah. Pero, Chris, meron talaga kayong business background? Like, sa family mo ba? Wala. Ang magulang ko, parehong professor. Ngayon, nung lumalaki kami, walang may negosyo. Pero nung college pa lang ako, gusto ko talaga yan. Ngayon ko na gusto ko mag-business. So yung pinakauna kong business nung pagka-graduate ko sa UP, nagtayo ako ng parang burger machine. Yung may kubo na bakal. Kaso sa awa ng Diyos, 4 na buwan pa lang, nalugi na. So yun ang una kong failure. So magandang side stepping stone dyan. Tapos fast forward, pagpunta ako sa Singapore, nag-work ako ng 9 years corporate sales. So dumating sa point,
na kasama nung dati kong business partner na may lechonan sa Manila. Nag-agree kami na magtayo ng lechonan. Tapos malaking sugal yun kasi kailangan ko mag-resign sa work. Kasi Sugal talaga yun. ako yung magtatrabaho eh, di ba? Oo, Kasi, sugal talaga. kasi dahil PR ako, pwede ako magstay dito tayo ng work. Totoo. So, ni-risk namin yun. And gusto ko palagi i-share na hindi mo kailangan mag-ipon ng certain amount of money bago mag-start ng business. Lahat ng capital namin, ni-loan ko lang. So, bago ako mag-resign, nag-loan ako sa 4 na bangko. Sunod-sunod. Tumawag Kasi ako habang sa... may trabaho pa eh. Oo. Tumawag ako sa Minsan. bangko. Pagkatapos nun, tumawag ako sa pangalawa, pangatlo, pang-4. Tapos so, naipon na namin yung Nag-grant. amount na yon kasi di pwede sa isa lang eh. Hindi enough. Tapos yun talagang pinaka-mahirap. Yun yung risk, no? Yung magsimula. Mm. Kasi ang dami mong tinatanong What sa ifs, sarili ang mo. Oo. daming doubts. Isipin mo, nag-resign ka sa work. Siyempre, di wala kang regular source of income. Yes. Correct. Buti na lang talaga ako. Mahilig ako mag-take na risk. Risk. So mukhang mataas yung risk appetite. Oo, Risk. mataas ang risk appetite ko. Kasi growing up nga, Na-experience mo. Hindi, kasi hindi ka naman lumaking madaming pera. So ano ba naman ang pinagkaiba ng walang pera sa merong utang? Konti lang. Kung ang potential reward naman ay mas mataas kaysa nun sa punishment. Diba? Kaya yun, nagsimula namin. Tapos, ito lang nakakayanan namin na pwesto kasi mahal ang upa dito. Yes. Tapos, diyan ako nakataga dati, may condominium na pangalan Sunny Spring. Punta kang Pilipino dyan. So, nung panahon na yon, sabi na, basta hindi tayo ma-zero. Nagtayo kami dito ng 4 na kubo na IKEA. Mga puting kubo lang. Yung mga pop-up lang na... Hindi, talaga, naka-fix sa floor. Pero Chris, kailan mo ba tinayo? Nag-open kami ng May 2016. 9 years na kami. 9 years. 2018 yung una kong punta dito eh. Noong Naalala ko yung 2018 2018, kubo pa lang kami dito kasi December Oo, 2018 saka kami nagkaroon ng indoor. Oo, kasi 2018, yun yung una kong salpak ng Singapore. 2018 na dumating. 2018 ako dumating. Tapos, nung bago yung girlfriend ko at that time, Dito pauwi. pumunta. Oo, pauwi na. Hatid na namin sa airport kasi ako lang yung Dito may kami work nag-dinner. Filipino Thank you. food pa rin. Filipino no? food pa rin. Uuwi na ng Pinas pero Pero Pinoy first, food pa rin. first week, first month. Sabi nila, meron kami alam na lechonan doon sa may ano. Piligman nyo to. Ano to? Lechon lumpia. Wow. Uy, wow. Kumbaga, imagine mo Shanghai pero lechon lumpia. And yung nakakatuwa dito, Chris, no? Yung kung paano siya nakilala. Hindi pa naman ganun ka ano yung social media back then. Wala eh, pa, diba? wala pa. eh. Pero pag may nakasalamuha kang Pinoy somewhere in Orchard or nasa Lucky Plaza ka, oh, gusto mo ba ng lechon? Meron doon. Saan? 'Di ba? Parang Oo. pero by the time na nalaman na siya, na i-share na siya ng mga Pinoy, kahit medyo malayo siya, I mean hindi siya main road, hindi siya malapit sa MRT, Oo. but dinadayo, Totoo. 'di ba? So, yun yung nakakatuwa na type of marketing na, 'di ba? Na based dun sa kwento ng kapwa Pilipino. Oo. Saka malaking tulong yung 2016, although may Facebook na nun, doon nagsimulang mauso yung mga vlogger. Tapos, nagkataon na, ayun nga, first year was a struggle. Talagang mahirap. Tapos, napakaswerte lang naman na member ako ng UP Alumni Association. Tapos, nag-host kami ng isang political vlogger. Ang pangalan niya si Thinking Pinoy. Thinking Pinoy. Oo, si RJ Nieto. Mm. Ang taas ng following niya nun kasi nasa 1 million followers siya nun. Tapos nagkataon, dito lang siya nakatira. May friend siya dito, yung best friend niya, taga dito lang sa katabing condominium. So we hosted dinner. Imagine nung panahon na yun, kailangan kong bumalik sa corporate job. Kasi, kulang Kakapusin na. Kakapusin eh. So habang may corporate job ako, nag-work pa din ako dito. Tapos, that time, nag-post ako about hosting a dinner for Thinking Pinoy. Pagkatapos ko mag-lunch, nagtaka ako, yung Facebook ko, may 500 plus notifications in 1 hour, or less than 1 hour. Tapos sabi ko, Mabog na. parang may glitch ang Facebook,
Pero siyempre, hindi, oo, kasi hindi naman nangyayari sa akin yun eh. Ang nangyayari, nung pinost din ni Thinking Pinoy, tinag ng mga nakakita na, o dyan, car, punta tayo. Puro ganun. Kasi may lechon. Tag ng kaibigan, punta tayo. So, imagine mo, may 3 kubo dito na, 3 puting kubo, 24 seats lang, pero 300 yung dumating. Wow. Ito yung problema. Good problem. It's a good problem to have. It's a good problem to have. Hindi kami sanay ng may customer. Kasi nga matumal eh. Ngayon, nung nakita ko yung notifications na yon, ang konti lang namin ng empleyado, mga 4 lang yata kami. Sabi ko, lahat tayo papasok bukas. Lahat ng pwedeng iluto. Lahat ng pwedeng isaing. Madaming pupunta. Ang daming tao. Tapos lahat may cellphone na nagka-camera. Para dito mga alitap-tap. Grabe yun. Tapos, yun ang turning point namin. Kasi, sabi ng mga tao, hindi namin alam na meron ditong Don Lechon. Yun. Kundi pa dahil kay Thinking Pinoy. Ah. Tapos yung mga hindi nakapunta na followers niya, the day after, the week after, the month after, tuloy-tuloy na yung pagpasok ng customer. Sabi nila, nakita lang namin to kay Thinking Pinoy. Nagkataon, si Thinking Pinoy, ang kinaya nun, lechon kare-kare. May customer na, ano pong order nyo? Siyempre, yung gusto ni Thinking Pinoy, lechon kare-kare din. So, napakalaking tulong. Napakalaking tulong. Kasi yung community talaga minsan, yung organic. Ang bilis nun. Organic talaga. Hindi siya forced eh. Oo. So, kumbaga, sobrang organic na. And ang laking impact talaga ng social media Oo, nowadays. kasi especially kung, kunyari, hindi mo nga alam, tapos nagkikrave ka pala ng yung So, naging viral siya kasi lahat ng umatid, siyempre pinost sila sa mga Facebook nila. Mhm. Tapos, siyempre may engagement. Mhm. Ano yan? Saan yan? Tapos doon na nagsimula. So mula sa 24 seats, na-overcome namin yung point na dapat magsasagana. Dapat Oo. ready. Oo, hindi. Kasi talaga eh, siyempre, sabi mo nga, pag nagsimula ka, lahat ng inisip mo at pinlano mo, madami dyan mali. Kaya dapat, ang game plan mo, kailangan mo maging pagpakumbaba, be humble enough to continuously adjust. Diba? Diba? Basta, marunong ka mag-adjust na, Yes. okay, mali pala to, adjust natin. Yes. So hanggang ngayon, ganun kami. Hindi naman kami dumating sa point na, ngayon ang galing-galing. Hindi ganun. Continuous adjustment. Kasi nga, madaming bagay na hindi mo control. Diba? Hindi mo control tong weather, diba? Yeah. Ulan na ulan, malay mo ba, diba? Hindi mo control ang ekonomiya. Yes. Like, kunyari yung lechon, yung pa rin ba after 5 years, di ba? Oo, diba? Pero Chris, paano mo naisip na, kasi mga ka-OFP, no, dalawa na kasi yung branch, Oo. di ba? Paano mo naisipan mag-scale up na? Ano yung naging indicator? Ito napaka galing na na kwento to kasi may crisis nung around March 2023 nagkaroon ng hyperinflation ng rental sa Singapore, both sa commercial saka sa residential. Totoo. Na nadodoble yung upa. So anong nangyari nun? Yung landlord ko ng dining area, gusto niya increase by 212% yung rent. Sabi ko, I cannot afford that. Hindi ko kaya yan. I might as well just open a second branch. So ang tawag ko doon, forced expansion. Kasi may crisis na pwersa ako na maghanap ng opportunity. Kasi di ba, medyo komportable naman kami dito. Kasi may customer na kami nung panahong yon. Pero naging blessing in disguise siya na dahil pa sa ganung crisis, napunta ka na naman sa zone na madaming risk, na hindi komportable. So outside your comfort zone ulit. 'Di ba? Pero ibang version. Hindi ka mukha nung dati na nagsisimula kami. Agree. Ngayon, ang challenge naman, again, beyond our control, is yung mataas na renta. So mas mahal yung renta namin dun sa kabila. And hindi naging madali yung pag-expand namin doon. Kasi nga,
mas malayo siya eh. Ito at least medyo malapit pa to sa Raffles Place eh. Isang diretso lang yan. Isang bus 70 lang yan, Raffles Place ka na. Ayun, malapit sa Tanamera MRT. Okay, so, although malapit sa hospital, kaya, So yun yung sinasabi mo kanina, no, na-connected pa rin na hindi mo talaga mapaplan eh. hindi mo talaga So, mapaplan. kumbaga dito, okay ka na, happy na siya, cash flow is good, di ba? Business is Oo. good. Kaso, dahil doon sa hyperinflation ng rent, Oo. Isipin mo, di mo had to adjust. Oo. So, kung din adjustment. So, lagi ko sinasabi, ang tawag ko dyan palagi, ang mindset mo, work in progress. Kasi ibig So sabihin, parang work in hindi, progress. Hindi lagi complete. tuloy-tuloy, hindi ka tapos eh. Hindi ka patapos, wala ka doon. Oh, Walang complete. estudyante ka. Hindi Walang pwede. complete. Hindi ka pwede na, kunwari ito, anong pwede namin gawin? So, di ba, dumating na yung mga food delivery platforms. Kasi, kung maalala nyo, nung nagpandemya, ang laking change sa behavior ng consumers. Di ba? Dati, lalabas yan. Kahit tayo, labas tayo. Ngayon, hindi. Pa-deliver tayo. na lang tayo. Pa-deliver tayo. And, tanggap nila na sa delivery platforms, mas mahal yung pagkain. Like Foodpanda, Deliveroo, Grab. Alam nila yon. Alam nila na na mas mahal yung pagkain. Pero okay lang kasi nga yung convenience. Convenience yung binabayaran. Oo. Kaya nauso yung mga cloud kitchen. di ba? Oo, cloud kitchen na designed para sa mga delivery. Kasi ang laki ng market sa delivery. Sa delivery. Oo. So, nung pandemic pala, Chris, paano yung naging adjustment mo? Kasi, di ba, yun nga, 24 seats. Biglang naging zero. Naging Hindi, zero ah, and then naging 2, Hindi, naging hindi, 5. ganito yan. Yung 24 seats namin noong 2016, 3 kubo. Okay? Tapos, nung dumating yung panahon na ako na lang yung owner, nag-expand kami. Pinalaki ko. Bumili ako mga bagong tents. Tapos, ginawa ko 48 yung upuan. Hanggang naging 60. Tapos, nakuha namin yung indoor dining. Nadagdagan ng 80. So, ang peak niyan, mga 140 about. Malaki About. sa loob eh. Hindi, kasama yung labas. Tapos dumating sa punto na sinabi ng building, bawal ka na sa labas. May loob ka naman eh. So, nag-reduce kami sa 80. Ngayon, nung 80 na kami, nakita siguro ng landlord na, daming kumakain na, laging puno ah. Naisipan niya sabayan yung inflation ng rent. Diba? So, ganun yung kwento nun. Hindi na, tapos, kailangan ko ibalik sa outdoor. Pero, kailangan ko mag-open ng pangalawang branch. Kasi, pag hindi ko ginawa yon, hindi ko ma-accommodate yung mga customers. Kasi ang gusto natin sa Singapore na ma-access ng bawat residente yung lechon. Be it dine-in or delivery. Kasi may island-wide delivery tayo. So, madami tayong delivery platforms. So, may ordering website, saka yung mga food delivery platforms. Nag-Grab, Foodpanda, saka delivery. Ayan, di ba? So mga ka-OFP na nandito sa Singapore, di ba? Regardless kung nasaan kayo, pwede kayong mag-order to online. Yeah. Correct. Island-wide. 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 Tapos 2 araw lang kami close sa isang taon. Christmas Day, saka January 1, ang New Year's Day. Yung Lahat talaga. lagi kami bukas. Wow. Walang Yun yung pahinga. commitment. Oo. Yun yung Grabe, di commitment, ba? no? Para ma-share talaga yung Oo. lechon. Oo. Kasi Kasi walang pahinga eh. Correct. I mean, imagine mo ilan ang events ng isang Pinoy Yes. sa isang taon, di ba? So talagang hahanap ng lechon niya. Oo, totoo yan. Kasama sa culture natin. Pero, paano naman sa mga locals, Chris? Paano nila ngayon ba, meron ka na talagang suki na parang mga Singaporean? Singaporean, basta local na Singaporean Chinese, mga foreigners, basta mahilig talaga sila sa baboy doon. Yan yung lechon. Imagine, pag pupunta sila sa Don Lechon, parang sila po ng field trip. Yung mukha nila pang field trip. Parang tuwang-tuwa sila. Tapos, ano yan eh, Kasi, no? parang binibigyan mo ng awareness, parang ine-educate mo. Ito, ang sisig, gustong-gusto ng mga French to. Ako. So parang every nationality Oo. may specific Hindi, meron, dish na mapapansin sila mo, ang paksiw gusto ng mga Spanish. Kasi may neighbors kami na grupo ng Spanish before. Pupunta dito mga 8 Spanish, tapos full paksiw lang orderin. Mga French pupunta, puro sisig lang. Kasi nagustuhan nila eh. Tapos, pati yung Singapore Armed Forces, umu-order sa amin. Buong baboy, buong
lamb. Kasi nag-roast kami ng whole lamb. So, kami lang gumagawa recently nun. added lang din siya. Matagal na. Matagal na. Pero, personally, actually, para sa akin, mas masarap ang lamb kasi lean. Mm. Saka ang lamb, ano yan, deluxe na pagkain yan. Yes. Yung mga whole roasted lamb, uso yan sa Mediterranean, sa Greece, sa Europe. So, na-appreciate siya ng mga, ng mga customers. Pero buo lang namin siya binibenta. So wala yung parang per meal. Wala. Kasi hindi masyado sa atin yung lamb eh. Oo. Kaya maselan na order siya. pagluto ng lamb. Sa magaling magluto yung kasamahan namin ng lamb. Yung aming lechon. Pinunong lechonero. Magaling. Pero yung mga nag-work sa'yo, Chris, mga Pinoy din? Okay. Mostly? Lahat kami dito, Pilipino, na PR o Singapore citizen, pero Pilipino, or naka-long-term visit pass. Tapos meron din kami mga nakaibang naka-work pass, pero konti lang. Mahirap talaga dito Mahirap. yung mga pass holders. Kasi yun yung isa sa mga struggles eh. Yung mga pass-pass And dito sa ang galing Singapore. kasi Pinoy pa rin yung Oo. priority, di ba? Makapagbigay tayo ng trabaho sa kapwa natin. Totoo, Pilipino. totoo. Napakalaking bagay. Saka, sila ang pinamalaking blessing namin. Ako as a business owner, ang pinakamalaking blessing ko, yung team namin. Kasi hindi yan nabibuild overnight eh. Correct. Matagal yan bago na-build. Di ba? So magkaiba yung, naniniwala kasi ako na, yung business model namin, you take care of your people so that they would take care of the business. Yes. Kasi maraming nagnenegosyo o business owner na palagi nasa utak nila lang yung profit, Yes, di ba? Hindi pwedeng ganon. Kasi hindi tayo pwedeng maging transaction. So isa yan sa mga lesson na kung kunwari magtatayo kayo ng business, long term palagi. And malaking bagay na meron kang complete trust sa team mo. So yung leadership na pinapractice namin dito, inspired kay Simon Sinek. Si Simon Sinek, pag nakita mo yan, nagfo-focus siya sa why. Yung leadership niya ay tungkol sa pagbibigay tiwala sa mga kasama mo, hindi ka nagma-micromanage, hindi ka nagmamando, binibigyan mo silang space na mag-isip, dumiskarte, at binibigyan mo sila ng space na magkamali. Pwede. Di ba? Kasi mga ibata, naalala mo pag bawal magkamali, lalo ko magkakamali eh. Oo, sobrang cautious ka sa lahat ng kilos mo eh. Correct. Ganun yung system. Kasi sa school, ganun eh. Oo, ganun ka. Bawal magkamali kasi babagsak yung grades mo, di ba? Oo. Pero sa pagninegosyo, actually, or I mean, in Kahit terms of saan. personal, Actually, kahit sa yan, work din. personal Oo. development, Totoo, diba, totoo. na pag hindi ka kasi nagkamali, hindi ka mag-grow eh. Totoo yan. Hindi mo marirealize kung bakit. Pero ang ganda kasi Simon Sinek nga, diba? Starts with why. Starts with why. Yan yung mga ano nila. Leaders eat last. Leaders eat last. So, kumbaga talaga more on leadership kasi si Simon Sinek. Which is ang ganda. Ang ganda ng references. So, yun ang talaga. Yun ang Yun ang pinaka ano mo, core. Inspiration na pina-follow as much as possible na sinusundan mo kasi again, continuous learning yan. Continuous learning. Saka lahat naman ng mga natutunan ko lang din sa ibang tao na kung baka may mga mentor ka din. Uy, kain kayo. Kuya Maya. Sarap eh. Hindi kain yan. Masarap to. Solid din. Kakaiba, ano? Kain ka pa. Diba? Shanghai, Since napag-usapan natin yung yung food, yung mga dishes, no? Sa pangalan tayo mapunta. Ayun nga. Kasi Don Lechon, bakit naging Don? Kasi parang sa atin kasi pag Don is pangmalakasan kumbaga, di ba? So bakit Don Lechon? Isa sa pinakamagandang tanong ulit. Pag nakita mo yung logo natin, yung logo natin na to, ewan ko kung napanood nyo ang pinakamagandang pelikula, The Godfather. Oh, okay. Iyan ay si Vito Corleone. Ayun. Ginawa lang natin siyang baboy. Na masaya. Makita nyo, yan o. Tuxedo siya, naka-rose. Nakatups. Big fan Nakatak pala. siya. Pa ng Alam mo, pakita yung video mo ng Godfather. Mapapanood natin yan. The Godfather. Medyo The naging Godfather. Godfather tayo for some time. Ganon. Oo. So, in relation sa lechon, diba, Don. Ang Don kasi sa movie na The Godfather, sila yung head ng mafia family. Ngayon, ang Don,
pag nakita mo yung lechon sa handaan, yan yung doon, di ba? Sabi mo, pang malakasan, di ba? Pang malakasan. Ah, siya yung pinaka highlight ng ano natin, Ng celebration. ng celebration natin. Na hindi lang siya yung nag-signify ng extra special occasion, siya din yung ano natin, iconic trademark ng culture sa identity. Gaya ng nakalagay dito. Na hopefully in the near future na mas marami pang maka-acknowledge, maka-appreciate. Kasi nandito tayo, ano to di ba? Very diverse population. Yeah. So, ma-appreciate lang to ng mas maraming tao. Masaya na kami nun. Kumbaga, sulit na. Sulit na. Yun yung isa na pinag-uusapan namin lagi sa OFE na parang yung pagdating sa Filipino food na parang bakit pag pumunta ka sa ibang anong kakainin natin? Chinese food, Japanese food, Italian food, Thai food. Pero yung Filipino food wala pa. Pero Wala sobrang pa. dami nating pagkain. Na pwedeng makilala. Oo. Madaming potential. So, kaya nung sinabi niya kanina na culture, na parang, hopefully, nandun ba tayo? Nandun ba yung vision mo na, hopefully, in the next, Ano yan? soon. On track tayo. Na ano, may mga significant steps towards that. Towards that recognition and appreciation. Yeah. Diba? Actually, yung mga ibang office mate ko din, no, na parang naano na nila na, uy, hindi ko magdadala ng mga Filipino food mo, na gano'n, na parang kahit yung mga delicacies natin, na-appreciate nila. Ako So, so far, sa naririnig ko sa mga ibang lahi, kasi yung work ko is more on ibang lahi rin talaga sila. Ang naririnig kong madalas sa kanila is lechon and adobo. Totoo. And kare-kare. Oh. Yun. Pero yung kare-kare kasi since may peanut, so hindi siya para Medyo, sa lahat. May mga medyo may- acquired yun eh. may mga restrictions. So, pero yung like lechon kasi is like wala namang iba siyang ingredient, lechon, diba? sisig, adobo. As long as kumakain sila ng pork, talagang lalo na pag yung malutong yung lechon, yun yung hindi nila yung parang pumapasok sa isip nila, yung nare-recall nila. Pag sinabi mong lechon, oy, crispy skin ng ng pork, ganun yung. Saka iba kasi yung crispiness niya. Kasi yung Hong Kong o Chinese, mas na roast pork, pero ibang pagkaluto. Medyo mas Oo. makapal yung balat. Yes, iba yung ano niya, yung texture. Oo, iba yung texture niya. Pero crispy sila pareho. Pero Oo. yun nga, magkaiba lang Magkaiba. talaga yung ano niya. Mas gusto talaga nila yung lutong ng lechong Pilipino. Tingnan mo yun. Pero yung, Chris, yung, di ba, siyempre, yun nga, mahilig ka rin magluto. Pero, nung nag-start ba kayo, kumuha ka ng talagang maglilechon mo or paano? Nung nagsimula kami, ang marunong maglechon, yung dati kong business partner. Siya talaga yung may lechonan sa Manila. Ayan, inaral ko lang din yan. Matagal ko nga bago natutunan eh. So madaming pagkakamali. Madaming isa process. Pero yun yung investment dun eh. Oo. Diba? Okay. Kasi lahat naman ng bagay na madali ngayon, mahirap nung sinimulan mo. Correct. So kumbaga parang, hindi, isa rin sigurong ano yun eh, na parang skill ng entrep. Kailangan willing ka matuto. Na parang, di ba, pag nag-start ka, sabi nga nila, from CEO to janitor or cleaner, gagawin mo eh. Lahat yan. Dadaanan mo lahat, Lahat no? yan. Natatandaan ko pa nung nagbukas kami. So, konti lang kami empleyado, no? So, gigising umaga, magluluto ako, maglilechon ako, tapos magkakahero ako, magsaserve ako pagkain, tapos, selected namang hindi pumasok yung kasamahan ng gabi, magko-closing ako, magugas ako. So lahat So, dadaanan mo oo. talaga. No? So, in essence, nag-work ka ng around 14 to 16 hours a day. Tapos, nagkataon, umuwi ako Pilipinas. Siyempre, nag-lose ako ng weight, di ba? Tapos, medyo umitim ako. Sabi ng mga brad ko, Brad, nag-crossfit ka ba? Sabi ko, hindi. Naglilitsyon lang ako. Yan yung makina. Oo, no? Oo. Yeah. Na-workout eh. Kasi talagang ganun eh. Sabi nga nila talagang dadaanan mo nga if magbe-business ka. And advantage din siya. Kasi nakikita mo yung pasikot-sikot nung Kailangan business. mong matutunan. And alam mo yung dapat i-improve pa. Diba? Hindi mo siya pwedeng i-delegate lahat. Correct. So, kailangan mo ma-experience yung bawat step. So, kasi ang simula niyan, entrepreneurship. So, magsisimula ka. Magiging self-employed ka.
kasama ka sa operations. Kasama ka. Karamihan hindi ko gagawa. Hanggang dumating ka sa stage na magiging business owner ka. Ibig sabihin, mag-build ka ng team na maaasahan mo na mas magaling na sa'yo, operations-wise. Tapos magpo-focus ka sa mga bagay na ikaw lang pwede gumawa. Example, building your brand. Marketing. Or let's say, syempre, CRM. Diba? So, yun yung in-embrace ko na stages. Hindi minamadali. So, dumating sa point na ako personally at this point, very much involved ako sa delivery. So, nag-set up kami ng mga delivery website, delivery platforms. Pag may issues, sa akin. So, ikaw talaga Oo, nagpamanage. kasi ganito yan eh. Oo. Di ba? Pag, Customer relations, pag business owner ka, tapos may magandang nangyari, palakpak, tanggapin mo, thank you. Pero pag may masama o may hindi maganda, may complaint, tanggapin mo din. Yes. Hindi pwedeng maganda lang yung tatanggapin mo. Di ba? Hindi naman pwede na pag yung complaint na, papasa mo sa staff mo. Hindi pwedeng ganun. So, embrace mo yung fact na hindi palaging okay. Although you're striving na maging na maganda palagi, di ba? Kaya ganun yun eh. Kasi, alam mo, yung buhay, maikli lang yan eh. Di ba? Pag inipo mo lahat ng problema mo, kalbo na nga ako, madadali pa. So, yun lang yun. Kaya sabi namin, hindi kami very particular na sa perfection o may systems kami. Gusto namin laging maayos. Pero pag dumating yung point na, ops, nagkamali, tanggapin mo. Tapos, huwag mo na ulitin, di ba? So, yun dun na Lesson learned. Lesson learned. Lesson learned. Tsaka lalo na kasi sa food business, talagang medyo challenging yan. Like for Yes. example, year 1, sobrang ganda ng reviews mo and everything. And then year 2, biglang nagkakaroon ka na ng... And sa dami ng good reviews, isa lang na may kahit isa magbala. lang. Totoo. Parang yun na agad. Sapul yung Oo. ano mo. Kasi yung mga tao good magiging reviews mo. fixated na dun sa bad reviews mo na parang bakit ganito, bakit ganyan. Alam mo naman, taas ng expectations ng mga tao minsan. Buti na mention mo yan. Trap yan. Trap yan sa social media. Kasi medyo nagbago din behavior ng tao nung nauso social media. Mapapansin mo na sa social media, yung mga users, pinoproject nila yung bagay na minsan lagpas sa katotohanan. Right. O palaging masaya, palaging okay. Tapos, saka nakakita, dati pag may problema ako kay Carl, tatawagan kita. Oh, Carl, may problema ako sa'yo. Ngayon, ipopost na kita. Ibabash kita. Diba? Dati, anong gagawa pag may problema? May usap tayo. Ngayon, Diba? Story kita. Story kita. Hindi, paparinggan kita. Paringgan. Feeling angry. Ah, You know who you are. Diba? Parang Tapos natag kita. hindi kita pinapatamaan, pero tatamaan ka. dapat naman ka. So, sa tingin ko, magandang opportunity doon na i-share sa kababayan na bukod sa entrepreneurship na Okay. how you respond. Yes. Kasi wala na akong magagawa. Yes, correct. Kung paano umasal o mag-Facebook ang mga tao o ang mga customers. Totoo yun. Agree. Ang makukontrol mo, paano ka magre-respond. Yes. Diba? Kasi kahit gaano ka pa kasipag, kagaling o kaganda ang intention mo, meron at merong magbabash sa'yo. Ngayon, nung una, nalulungkot ako. Isang magsabi lang na, medyo maalat yung lechon, o kung ano man, o medyo matagal ang service. Pero nung naisip ko, pag inalam mo yung root cause, tapos may corrective action, kaya importante. Dapat. Ano nangyari? Ano ang corrective action? Paano ito may implement sa systems natin na hindi na maulit? Tapos na. Diba? Kasi tapos na yan. Move on na tayo. Next Wala na na tayo. tayong magagawa doon. Nangyari. Oo. Nangyari na eh. So magandang lesson yun kasi yun ang bagay na para maging resilient ka at para maging positive ka din. Ganda. Positive attitude. Na hindi kailangan maging okay lahat para maging masaya ka o para maging positibo ka. Kailangan mo lang mag-respond ng minsan ang pinakamagandang
response, huwag mag-respond. Yes. Huwag mag-respond Agree. eh. The best O huwag yun, mag-reply. diba? Huwag mag-react. Hindi kasi, at the end of the day, hindi mo kailangan palagi explain ang sarili mo. Yes. Di ba? Kasi kunwari, may nag-issue sa isang customer o isang pagkain, ang focus ko lang sa customer lang na yun. Lahat ng mga taong sumali, nag-bash o kung ano man, ano lang yan, distraction lang yan, noise. Mga meron, no? Noise lang yan. And ganun talaga social media. Oo, Ang bilis nilang gumatong ba? Oo, maghanap ng May issue. isang issue. Oo. Hindi naman sila kasali, but alam mo yan, they enjoy Oo. doing it. Oo. Di ba? Meron tayo pagka issue, chismis, yan. Ito Pero, magaling. again, hindi natin makukul. Pero ito, maganda tong platform na to kasi, di ba, ang focus yung entrepreneurship. Exactly. Pero it's not only about the business. Ano yung traits na entrepreneur na kailangan mo ma-acquire o matutunan? Yes. Yes. Kasi hindi mo naman yan meron lahat agad eh. And hindi pare-parehas. Oo, pare-pareho. totoo. Pare-pareho. Hindi, totoo ka na hindi siya one size fits all. Ano yan, situational yan. So, gusto ko nag-share ng gano'n kasi Yun talaga yung napakagandang i-share sa mga ka-OFD natin. Kasi yung ano lang, parang maramdaman nila na posible. Na kaya It's not din nila. easy, it's not easy, pero kaya. paghandaan, pagplanuhan, tapos i-embrace mo na yung potential challenges. Pag in-embrace mo kasi na, darating ang panahon, mangyayari sa akin to. Mababang sales, may problema sa mataas na renta. Pag in-embrace mo na, pag dumating, alam ko na yan. Ready ka na. Kasi in-anticipate mo na yan. And another thing is, ano ba yung next action na gagawin mo para ma-overcome yun? Totoo. Tapos, again, pag kunwari ito, pag may bad day, may bad week, may bad year, meron kang palagi opportunity na bumawi. So, yun ang isang word na madalas ko ginagamit. Babawi po kami. Or, di ba? We'll do better. Kasi hindi naman dapat doon na stop eh. Oo, hindi mo katapusan ng mundo yan eh. Continuous yung learning, continuous yung improvement. Maganda. Yun nga, yung nare-react mo, take the feedback and then ano yung kailangan natin i-improve, di ba? So, yun yung magandang ano nun. Sa mga nakakausap ko na gusto mag-business, simulan nila. Simulan nyo. Hindi mo, huwag nyo sabihin na gawin ko muna yung perfect plan bago ko simulan. Yeah. O perfect timing. Walang ganun. Oo. So, paano yung ginawa mo lang yun, Chris? Talagang jump ka na lang, magre-resign na ako. Start tayo, ganun. Paano ka na-convince na ito na yun? So, ang nature ng work ko, corporate sales. So, bago ako magsimula, na-assign ako sa Europe mag-work. 6 months. Pagbalik ko, sabi ko, gusto ko na talagang simulan eh. Actually, simulan dapat namin 2014. Tapos, nagsimula na ako mag-loan nun. Ano sabi ng boss ko sa work ko na mag-work ka sa Europe ng 2015 January. So, pinospone ko. Pagbalik ko, doon ko na sinabi, hindi, kailangan ko na itong ituloy. Tapos kaya namin sinimulan ng 2016. Ando na yung Tapos pag all in ka dapat, kasi nga, Medyo na-slow down lang hindi yung hindi mo pwedeng gawin na dapat all out ka. All out ka palagi. And yung talaga, yung risk. Oo. Hindi pwedeng walang risk eh. Oo. Diba? So, Pag walang risk, low ang reward nun. No? Oo. Ano ako nun? Sabi ko, natatawa nga ako na isip ko, ginawa mo yun. Oo, sobrang laking risk talaga. Kasi imagine, ang ganda ng work niya. Diba? Oo. Yun, nakaka-travel ka sa Europe, pinapadala sa Europe, and then eventually, susuko mo lahat yun. Oo. So, yun yung isa sa mga parang key namin, na parang alam namin, marami tayong mga OFW na feeling namin, gusto na rin nilang mag-jump. Oo, pwede namang kasi ganito yan eh. Kailangan mo magkaroon ng multiple sources of income. Hindi naman kailangan agad na negosyo.
minsan pwedeng investment, pwede ka Side mag-stocks. hustle. Oo, side hustle, pwede ka mag-stocks. Pwede ka, let's say, yung ginagawa ng mga Pilipino, nag-acquire ng property for rental. Depende sa'yo. Depende sa sitwasyon mo. Saka depende sa interest mo. Saka yung komportable kang gawin. Oo. Yung tingin mo na mag-excel ka pag Oo. ginawa mo siya. So, yun yung bagay na, so dumating yung point na, ayun nga, nag-risk kami, tinayo yung Don Lechon, mahigit 1 year bago kami talagang nag-earn. Tapos noon, nung nagsisimula na po yun, nag-venture din kami sa ibang business din. Nagano kami, meron kami small IT recruitment agency. Oh. Pero design siya for local, Singaporean sa PR. So yun yung lesson doon, na walang problema at maganda, pasalamat tayo sa Diyos na may trabaho tayo, pero hindi sinasabi na hanggang isa lang ang pwede mong source of income. Yes. So yung funds mo na iniipon mo sa bangko, hindi mo kailangang itambak sa bangko lang lahat yan. May better option. Pero siyempre, pag-aralan mo. Yes, so mahirap Okay. naman Wag- basta sumugal na wag hindi kang- mo man lang na pag-isipan, na Hindi pag-aralan. mo kailangan perfect. Oo. Oo, Pero at least, pag-aralan mo paano man na lang. pag-aralan mo. Huwag kayong gumagaya-gaya lang. Kasi Oo, diba? oo. Saka ang mindset mo dapat, iwasan yung fast money or easy money na Yeah, mindset. Totoo yan. Kasi gusto natin ganun Medyo eh. kasi gusto natin mabilis eh. Kabig-agad, Oo, ba? Kabig kaagad eh. Parang ang ano ba sa atin yung term na tubong lugaw. Oo. Alam mo, One and done. Oo. nung bata-bata ako, na-tempt din ako sa mga ganyan. Na sabi, mabilis kumita, Mm. na too good to be true. Yan, dapat takbo ka na dyan pag Oo. yung too good to be true yung Oo. offer. Na sobra. Oo. Pinangako na yung Oo. langit sa'yo. Oo. Medyo takbo na. Oo. Yun yung ano natin. Pero again, pag na-experience ko din, lessons yan. Ma-appreciate mo yung lessons, di ba? Siguro, Chris, bago natin sarap to, ano yung advice mo sa mga Ayan. OFW natin dyan? Gustong-gusto nang tumalon. Ano? Ikaw ang magpatalon Ikaw sa na kanila. magpatalo. Oo. Sa lahat ng mga kababayan natin na nag-iisip, nagbabalak na magnegosyo, mag-invest o maging entrepreneur, huwag tayong matakot. Simulan natin, pag-aralan natin, paghandaan natin. Maraming paraan na pwedeng gawin. Diba? Pag gusto mo talaga, Mm. pwede. Diba? Saka yung ultimately, ang pinaka-reward niyan, after undergoing the process, may certain level of flexibility ka sa oras mo, may certain level of financial freedom Mm-mm. na mas mahigit kumpara pag pure employee. So, hindi mo kailangan na sumabak agad sa malaki. Start small, think big. Yun. Start small, think big. Oh, natutunan ko lang din yun. Hindi ka original. Di ba? May Pero nakakatawa inspiring na yun. i-share yun, Oo. di ba? Sa kababayan natin. Oo, Na yun. gustong mag-jump. Oo. Let them jump. Talon na kayo mga OFB para Yun yung ano may natin. interview namin kayo. Oo, kayo na yung next guest namin, di ba? correct, So ayan, Chris, dahil ganda ng kwentuhan natin, sobrang nakakabusog yung pagkain and yung learnings, saan naman makikita at paano nila mapupuntahan ang Don Lechon? Ang Don Lechon po ay located sa 511 Guillemard Road. Grandling Square po ito, malapit sa Paya Lebar MRT. May second branch po kami sa 430 Upper Changi Road sa East Village Mall. Ang pinakamalapit po dito ay Tanamera MRT. Open po kami every day. So, Monday to Sunday, 12 noon until 9:30. Dahil po tayong ordering website na i-share natin. Available po kami sa Foodpanda, Deliveroo, sa Grab Food within sa premise ng location nila na kaya mag-deliver. So kahit saan dito kayo sa Singapore, maaabot kayo ng Don Ang Lechon. website delivery na island-wide. Ayun, Island-wide. Kahit saan ka pa, Kaya kung kahit sa tuwas ka, kayang-kaya. kaya ka. Ayan, so mga ka-OFE, bisitahin nyo ang Don Lechon or kung hindi nyo kayang bisitahin online, mag-order kayo Yes. online. Thank you Ayan, very much. kita-kits tayo mga ka-OFE.